Yun tungkol sa Biringan nga ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi ba? Kasi bago nag-live ako nung Friday o sa early morning ng early morning ng Friday I think. O kung hindi Saturday, basta nag-live ako, dami pong nagre-request sa akin tungkol sa Biringan or Biringan. Hindi ko sure ang tamang pronunciation, pero feeling ko Biringan. Parang Borongan, di ba? Sa Eastern Samar may Borongan. And this particular place, yung Biringan po, ay sa Samar din. Ngayon, there's really a place called Biringan. May lugar po talaga sa Samar na ang tawag ay Biringan. I think it's just a municipality, no? I'm not sure, but it's supposed to be a very beautiful place. Ang ganda-ganda po ng lugar. Maraming puno, ang ganda ng scenery. Pero nandun din daw po supposedly ang mystical city of Biringan. Pinuntahan ko yon. So, gather all your thoughts and your questions kung meron kayong gustong itanong tungkol sa Biringan kasi yun po ang main topic ko muna sa inyo, yung pagpunta ko ron. Oo, yun yung mystical city. Okay, let's talk about Biringan. Twice ko pong tinry. Of course, there's no other way to go. Yung Biringan Place po, pwede ninyong puntahan sa pamamagitan ng pagsakay sa barko, eroplano, at if you want to commute, you can. Pero yung actual na mystical city ng Biringan, hindi po yun nararating sa pamamagitan ng pag-commute o pagsakay sa kahit na anong mga pwedeng sakyan ng tao. Kasi it's a spiritual place, it's a place that only very few people have gone to. Ang ibig ko pong sabihin, ito pong lugar na ito ay hindi pwedeng pasukin ng ordinaryong tao unless may purpose, nakiusap, pinayagan, tinanggap. Hindi po normal na mga tao ang nandoon. Ganito yan, step by step. Of course, bago po ako nagpunta doon through my astral traveling, I prayed. Kasi importante yon. After my prayers, humingi ako ng permiso kung maari ko silang dalawin. Sinabi ko rin yung purpose ko kung bakit gusto ko silang makita. Sinabi ko po yung totoo kasi malalaman din naman nila. At saka it's always better to tell the truth. Sinabi ko po na ang reason ko before kung bakit hindi ako nagpupunta o hindi nagbibisita. Kasi wala naman pong akong reason para pumunta doon. Hindi naman po ako mahilig mag-tour through astral traveling kung walang main purpose. Okay? So, and the purity of your purpose is also very important before you can be accepted. In other words, yung purity. Ano ba yung purity? Ano ba sa Tagalog yung purity? Pahintulot ay permission. Yung purity, yung kung ano yung reason, kung ano yung rason kung bakit ka nagpunta, ang kalinisan ng iyong puso at yung kalinisan ng inyong intensyon pagpunta doon ay dalisay. Yes, dalisay. Kadalisayan, thank you. Kailangan dalisay ang inyong intensyon para makahingi kayo ng permiso at maaring payagan kayo. Salamat White Dove, salamat sa nag-correct sa akin. Alam niyo po, kaya po bulol ako. Bicolana po ako eh. Sa bahay namin, Bicol ang usap-usap namin eh. Kaya kung minsan pag hindi ko ma-express ng Tagalog, ini-English ko. Hindi po dahil Inglesera ako. Ang hina lang talaga ng Tagalog ko pag walang script. Pag may script, pag nag-shooting yun, okay lang. Maraming portal sa buong mundo. O pwede sa nagtatanong. Okay. So, pinagsabihan ko rin po yung mga estudyante ko, yung gustong pumunta. Anyway, ito po yung first step.
Yung first step po, after my meditation, edi pakinggan nyo muna yung kwento ko and then you can ask questions. After my meditation po, ang bilis kong nakita yung parang pintuan, parang kuweba. Pero bago ka makapasok doon, may dala kang, ako po, visual, in my mind's eye, sa aking imagination, ini-imagine ko lang po na meron akong dalang mga prutas at mga bulaklak. Okay? Tapos sinalay ko yun doon sa pinto. Tapos bigla pong bumukas yun. Ayun kasunod po niyan, sasabihin ko after this. Kasi marami kasing mga hindi masyadong maaayos ng tao na nang babash tungkol sa mga bagay na ganito. Gusto ko lang pong unahan na kayo. Ito pong kinukwento ko sa mga nanditong nag-aabang ay walang kasamang pamimilit na paniwalaan ninyo. Ito po ay personal kong experiences. Hindi po ito yung nakuha ko sa storya ng iba sa TikTok o sa Google. Hindi po. Personal ko po itong experiences. At the only reason why I went to Biringan is because people were asking me what it's like, what's there. Okay? So wala po akong pinipilit na maniwala. Kung hindi po kayo naniniwala sa sinasabi ko, fine, walang problema sa akin. Pero wag na po kayong mag-comment ng bastos. Wag niyo na rin pong haluan ng politika, please. Hindi naman kailangan. Magkakapatid po tayong lahat, believe it or not. Pare-pareho po tayong human beings, pare-pareho tayong nakatira dito sa earth. So, wag na po. Yun ang pakiusap ko. Okay. Thank you for believing. Ito yung next stage. Okay, di bumukas na. Dala ko yung mga prutas, yung mga bulaklak. Nung bumukas, parang ang feeling ko, para kung nasa ilalim ng tubig, nakakahinga, wala namang problema sa paghinga, pero parang may mga waves. Alam niyo yung nasa likod ko, parang similar to that, pero iisa yung, ibig sabihin, hindi yan paikot, kundi ganyan. Parang may mga waves. Finally, slowly, little by little, nakapag-adjust ako, numipis yung waves hanggang sa mawala. Alam niyo ba kung ano yon? Yung po yung specific energy ng lugar, yung wavelength, at yung frequency. Ang reason po kung bakit hindi ito nakikita ng ibang mga tao kahit magpunta dun sa lugar na yon, kasi iba po ang frequency doon. Iba po ang energy doon. So kung ang katawan ng tao hindi kayang mag-adapt dun sa energy at frequency ng kanilang lugar, hindi ka makakapasok kahit pa bukas. Not only that, yun din ang reason kung bakit yung iba pag nakapasok hindi na makalabas. Kasi hindi na nila kayang ibalik yung kanilang normal frequency para makalabas. Na-stuck na doon. Yun po yung mga ganun. Pero hindi naman sila naaano. Malungkot lang kasi hindi na makabalik sa normal na pagkatao nila. Watching from Samar, Eastern Samar, ganda dyan. Okay. So di nakapasok na ako, ito yung una kong experience. Ang bango ng lugar. Alam niyo yung uri ng bango na naamoy ko? Yung bango na malinis. Alam mo yung parang amoy damo, yung green, hindi marijuanang damo, kundi yung damo, yung ordinary yung damong tumutubo sa mga paligid ng mga puno. Okay, amoy bagong cut na grass, tapos amoy bagong laba. Parang ganun ang feeling ko. Yung, alam mo, yung ang bango-bango bagong pinlansya yung plancha dinaan mo sa dahon ng saging, tapos amuyin mo yung pinlansang ganun. Ang bango-bango ng, yung earth smell ng malinis na lugar. And may konting floral scent, no po. Pero yun yung naamoy ko. Sabi ko, wow, ang bango pala pagka, hi, thank you. Ano yun? May flowers, thank you. Excited na excited ako, no? Pero Diyos ko, sabi ko,
naku, hindi ko sure kung may kasama ba akong magbabantay sa akin kasi I forgot about that. Sometimes I get so excited, I forgot to ask a guide to help me. But of course, since I pray a lot, meron pa rin nagbabantay sa akin. Lumabas ako ulit.